Dito tayo nakilala. Nung una, kami lang ni kuya mo. Nagsimula simula sa maliit sa... Ayun! Doon siya nagsimula. O, pakita mo yung XT. Di, bago pa yan, meron Bago pa. pa yan, oo. Nilowered pa namin to. Lowered pa. Sobrang lowered to. Oo. Eh, matangkad ako. Hindi naman sobrang tangkad, pero pag Oo. nilowered kasi ang hirap sumakay, tas ang sobrang tagtag. Saka matagtag, grabe. Hindi na kasi gumagana yung shock absorber pagka lowered eh. Kaya napikon ako kay Papa. Sabi ko, Ano, ba't ang baba? Pero wala pa auto runs nun. Wala Nung lowered, pa. Wala pa. Bumili tayo nito. Binili natin to kasi yung dati natin Highlander. Oo. Yung puti. Tapos nag-upgrade tayo ng crosswind na Oo. XT. XT Napunta lang. sa Australia yung Highlander natin. Oo, yung may-ari Ay, nasa may-ari. Australia na. Ay, tanggal. Okay. Tapos, naging ganun na, body lift. Ito na. Ayun na yung naging sunod na itsura nito. Nag-body lift muna doon. Oo. Oh, ito, ganito yung itsura nung nag-body lift kami. So, evolution pala to. Evolution. Evolution. So, ayan. Ito, body lift. Tapos, same ng size ng Marco, tire. patay mo muna yung engine. Pares size ng tire. Ganito rin yung tires natin. 235, 75, By 10 din. 15 by 10. Ganito itsura. Ganitong ganito. Kaya lang noon, wala pa tayong shop noon, si JT pa gumawa. Si Oh, yan, JT Customs sa Bulacan. Bulacan. Yun, may snorkel Oo. din, may bumper. Ang wala lang sa kanya yung bushwhacker. Bushwhacker. Kasi dati may bushwhacker na yun sa amin. So kumbaga sa dito talaga tayo nagsimula. Dito, Ito. sa ganito. Isang taon siguro, mga tumagal siya, natenga siya Hindi siguro. kasi lumalaki ka pa maliit ka pa noon eh. Tapos Ah. habang lumalaki ka, lumiliit yung sasakyan eh. Oo nga So eh. paglaki nito, Tumatangkad ako, lumiliit yung body lift Oo. na 4 inches. tapos Sabi ko, nauso, ano yung nauso nun? tapos nauso yung drop kit. Daming baser. Drop kit. Tapos yung drop kit na yun, Oh. may marami na nagpagawa, sariling gawa namin yun. Yung drop kit kasi, yung pa rin yung suspension niya eh. Yun pa rin. Na-adjust Oo, lang. nag-angat ka lang ng cross member. Adjust tayo. So, ang gusto namin, yung build namin, syempre, kasama rin yung safety. Safety first. Safety first. So, hindi naman namin sinasabing hindi safe yung drop kit na ginawa namin. Ang ano lang Oo. namin doon, gusto namin nag-upgrade, hindi lang sa drop kit natatapos yung pag-lift ng suspension. Nung nag-double wishbone na tayo, ano na ngayon yun? Ano itsura nun nung nag-double wishbone tayo? Ito na. Ito na. Evolution Yan. nga eh. Ito mismo, bumper, bushwhacker. Bumper yan, oh. Ito, ang wala naman dito na meron sa akin is ito, snorkel. Yan, oo. Pero itong bushwhacker, Yan. itong bumper, Bumper natin yan. lahat yan, yung Oo. design yan. Stepboard, hindi tayo gumawa Stepboard yan, yung pinagawa Oo. kasi ni Sir Mac Tabuso. Oo. Yung pinagawa niya kasi meron na yan. Meron na yan, oh. Size ng gulong, 31. Ay, 32. 32. Oh, nag-32 din tayo, Lord. 32, tas napunta kay Kuya Bernard, bumili na kami ng 35. Oo. So, eto, maraming nagpagawa nito. Lagpas 20 na, marami-rami na. Marami na to. Marami na nagpagawa nito. Saka perfecto eh. Walang naging problema. Oh. Ano ba yung pagkakaiba ng dalawa? Oh, ito, silipin nyo. Ito, masarap bumaba dito. Damo eh. Ito, tignan nyo. Ito kasi single, no? Single lang yung kanyang suspension eh. Oh. Isa lang. Original, ito yung original ng crosswind. So, naka-single lang siya. Yung upper arm nito, saka yung upper arm nun, parehas lang. Mga kapatid, parehas lang yung upper arm. Pero yung lower nitong itong naka-double wishbone namin, wishbone na siya, double. Hindi na naka-torsion bar Wala na to. po, wala na. Coil spring na to, mga kapatid, oh. Ayan, oh, coil spring. Ito yun, oh. Coil spring, tapos double wishbone. Tapos yung upper arm, halos parehas nung stock ng crosswind. Ang pinaka-the best dito, mga kapatid, itong rack and pinion. Oo, yun pala, naka-rack and Oo, pinion na pala naka-rack si and crosswind. pinion na to. Hindi na to naka-gearbox. Oo, from gearbox, naging rack and pinion na. So itong suspension na to, mga kapatid, buo na yan, binibili namin yan. Buo na yan, wala na kaming ginagalaw dyan. Kung magkasa anong engineer dyan, yan yung stock niya. Ipinapatong na lang namin halos yung original mong chassis. Kaya talagang napakaganda nung play niya. The best talaga. Kaya kahit mabilis ka, stable na stable to sa highway. Kasi
Yung suspension na yan, ang talagang kinakabitan din yan ay yung mga malalaking vans. Saka mga ano, alam mo yung ano ba tawag? Mga van sa Japan. Yung tawag doon sa mga sinasakyan ng mga artista. Artista van. Oh, artista van. Yung malaki. Yung malalaki. Yung bahay na nila. Oo. Eh kaso kuya, mayroon tayong naging customer. Sabi niya, yung naging customer namin na to, nakita kami nagte-trail sa Tanay. Ngayon, yung mother niya, isa doon sa naaksidente, doon sa Tanay. Yung jeep na sinasakyan nila. Yung jeep na sinasakyan, pero yung jeep na kinalalagyan ng nanay niya, hindi yun lumubog. Ang lumubog yun nauna. Yung sinasakyan po ni mother, hindi nalaglag. Hindi nahulog yun. Pero hindi kung dumiretso siya, siguro sunod-sunod sila. sunod-sunod, lubog din. Lubog din so sila. yun, maraming namatay doon. So sabi nung anak na pumunta sa amin, kuya, pwede bang yung adventure ko gawin din? So ginawa natin. Ano pangalan ng adventure na yun? Yun si Mr. Suabe. Sa mga subscribers natin, kung naalala yung si Mr. Suabe, yung vlog na Mr. Suabe ni Autorans. Yun. Kasi nga, yung ma'am niya, umuwi pa rin doon sa Tanay, sa Santa Ines, ilang ilog yun? Dadaanan mo? Bago ka makarating doon sa pinaka-entrance ng papuntang Kinabuan Falls, mga 11. 11 na ilog. 11 na ilog. Kung Tapos, another, kung di ako nagkakamali, another 8 na rivers pa. Kung hindi umuulan, okay lang. Okay lang, mababa lang yung Baba ilog. lang, hanggang tuhod lang. Kasi ang problema po sa sa Tanay, yung mga ilog na dadaanan mo doon, kahit hindi siya mataas ang tubig, madulas yung bato. Yun, saka malalaki. O kaya pagka ang sasakyan nyo ay walang LSD at 4x2, Yung open dip pa. open differential. Oo, yun, open dip. So, ang mangyayari nun, madulas yung bato, iikot yung gulong, nabalahaw ka na. Ayun, lulubog ka Lulubog na. din siya. Naka 33 din na gulong yun. Tapos naka double wishbone. Double wishbone na suspension. Oo. Saka siya yung unang-una nating ginawa na double wishbone. Na adventure. Na adventure. Oo. Yung adventure na yun, Gen 1 pa. Gen 1, oo. Gen 1 Yun yung pinakaunang generation ng adventure na ginawa namin. Kasi meron tayong kaibigan, kapatid, taga Cavite, Talaba. Tama, no? Talaba. Padala mo nga kami ng Talaba, oy. Shout out kay Kaibi Kunanan. Yan. Oo, pare. Padala mo kami Kunanan. Talaba. Hirap na kami nakapromote sa iyo diyan. Pagdating sa Cavite, Ibi Kunanan lang, Ibi Kunanan Oo. lang. Pagka mga adventure, crosswind, pwede rin, Ibi Kunanan. Pero ngayon, kuya, ito nga, ito hindi kami gumawa nito eh. Ni-revise na lang namin yan, inayos. Tapos ito, inayos din namin to. Pero itong hood, hindi kami nagpintura niyan. Ngayon, ito naka-double wishbone na rin to. Double wishbone na rin. Same silang dalawa. Yung stepboard, gawa na namin to. Nagdagdag na lang kami para hindi na masira itong ginawa nilang una. Ayan. Nagdagdag na lang kami. Pati yung bracketing yan, inayos din. Oo, inayos. Para Ito matibay. kasi wala, Pero ito, gagawa namin to. Kasi hindi naman kami ang gumawa ng stepboard na yan. Eh, hindi na raw makaakyat yung may-ari eh. Kaya gagawan. Yun ang maganda po sa sa nangyari sa double wishbone namin na project. Before kasi sunod-sunod puro crosswind. Ngayon, si crosswind kasi 6 stud. Si adventure 5 stud lang. Sa harapan magiging 6 stud kasi si double wishbone 6 stud talaga siya originally. Oo. So ngayon, ang nangyayari pag nagpa 6 stud sila sa harapan, Si adventure. ang adventure nagpa double wishbone 6 stud, kailangan 6 stud din sa likod. Papalitan na natin lahat. Which is mas maganda kasi pagka from 5 stud, syempre mas maganda yung mas maraming stud. Oo, 6 stud. Tsaka mas maraming mabibiling murang Yun. mugs. Tsaka Kaya mga yung ribs, adventure hindi siya imposible. Kasi ito nalagyan na din namin ng 6 stud sa likod, tapos dito rin sa harapan. So kuya, ibig sabihin ba, yung ginawa natin kay adventure, upgrade o downgrade? Upgrade. Upgrade yan. Oo. Kasi from 5 stud, same pa rin naman. Rack and pinion, coil spring, double wishbone ba si originally si Cross? Hindi, single lang din yan. Si oo. Mitsubishi, ay si Mitsubishi, Adventure, hindi. single lang din yan. Naging double wishbone, di ba? LSD. Yun yung mga basic upgrade lang actually yun eh. Oo. Kasi maganda lang kasi sa atin, dito sa atin kasi sa Pilipinas, maganda talaga naka-LSD. Dahil na pagpupunta ka sa dagat, minsan yung parkingan mo doon, buhangin na. Oo, at saka madulas dito sa atin. Madulas. Dito sa atin, yung main road, rough road eh. Oo. para ka na rin nagte-trail dito sa Yes. Pilipinas eh. Tapos- yung main road, rough road eh. Tapos minsan pagka pupunta ka gusto mo mag-trip ng ilog, mga light trail tawag nga nila. Oo. Pwede na to LSD. Pero bago tayo pumunta doon sa 4x4 mo,
Itong likod nito, inayos din natin eh. Ay, oo. Meron pa lang, pwede ka pa lang hindi maglagay ng steel bumper. May spare tire Ito nga, carrier. tignan natin, oh. So, itong kay Sir Mac, lalagyan na rin siguro to. Kasi yung spare tire niya, maliit yun eh, 235 yun eh. Mm. Oo. Tsaka, hindi kasi maganda kung nandito yung spare tire sa ilalim. Oo, madumi yan eh. Parang, for example, nasiraan si Sir, na nabutasan ng gulong or nag-flat. Ang hirap kunin sa ilalim. Kaya nga eh. Hirap kunin. So ito, ano yung ito dito muna sa walang steel bumper to. Ito muna. Oh. Ito, stock. Stock ang Stock bumper. yan, oh. Pero nalagyan na rin natin ng carrier. Lagyan ng spare tire. Spare tire carrier. Oo. So, walang imposible. Basta kahit walang bumper o meron steel bumper, pwede lagyan ng spare tire carrier. Pero kung sakali maglalagay sila ng steel bumper, kaya din. Ito, tayo na gumawa nito. Yes. Ito, gawaan na rin natin to. Kami na gumawa nito. Itong steel bumper na to. So, Merong ang butas dito eh. Kasi, ito, pakita mo, lapitan mo. Oo. Dito pa nila iikutin yan para makababa yung gulong Para sa ilalim. baba yung spare tire. Hindi katulad ng spare tire carrier, tatanggalin mo lang dito. Oo. Oh, At saka ito, palagi malinis. yes. Oo. Ito naman, hindi naman to mabigat yung gulong eh. Hindi. Oo. Tsaka matibay yung matibay yung Ay, bracket pakita niyan. mo. Pakita mo dito. Oh. Dito na natin minsan kinabit. Oh. Ayan, oh. So, ayan, may bracket po yan sa loob. Ngayon, yung may-ari nito, plano rin naman yung pawas over na to. So, talagang ito, gaganda ng todo. Ngayon, kuya, nung nagsawa ka na rin doon sa double wishbone natin, kasi may umiinggit sa'yo eh. Ikaw kasi, ang dali mong inggitin eh. Dati yan. Uy, ang ganda ng aso. Oh. Husky. Oh. Ito, kuya, sa tingin mo, dito sa adventure, kasi ito talaga, 450,000 ang nagastos. Ito ang pinakamahal na nagastos namin na personal namin. Kasi, syempre may errors din eh. Since sa amin naman talaga tong unit, o yung mga errors na yun, kinount na rin namin. So, mga 450, no? Tsaka hindi siya ginawa ng isang buwan. Hanggang Matagal. ngayon. Kasi simula nagkaroon ng Autoruns, 2020, nagsimula na tayo sa body lift. Oo. Body lift, tapos nag-drop kit, tapos yung pinakamatagal talaga dyan, itong 4x4. 4x4. Kaya umabot siya ng halos kalahating milyon. Oo. And hindi siya simple. Pero dito, Ito. ang estimate natin dito, maabot yan ng mga 170 to 180. Di pa kasama gulong. Oo. Kasi yun ang pinakamahal eh. Kasi yung mahirap dyan yung yung sukatan. Hindi yan basta-basta i-welding lang. Oo. Hindi siya basta-basta gumawa lang ng bracket para maikabit. Mm. So ginawa siya, talagang sinukat ng maayos yan. Oo. Yung differential sa likod, from 5 stud naging 6 stud din. 4.6 kasi ang stock na differential ng ng Adventure. Ito 4.8 na yan. 4.8. Matic yun. Low speed. Oo. So lumalabas ngayon ang pang-ilalim nito Pajero na kasi 6 studs. Yes. Pajero na yan. So yung kay Mr. T, ito kay Mr. T. Ito naka disc brake na rin yan, naka differential. Halos parehas din yung gastos nila. Halos parehas lang. Yun nga lang kasi ang problema ganito eh. Pag tumagal yung trabaho namin mga kapatid. So umpisa pag pinresyohan namin, 180. Kaya lang habang tumatagal, nagiging kaibigan na natin kasi. Kaya dapat hindi pagtagalin eh. Dapat hindi pagtagalin. Dapat isang buwan lang eh. No? Tsaka kaya talagang tumatagal sa amin kasi hindi talaga namin nire-release kung may nakikita pa kaming error. Kasi suspension yan eh. Hindi yan pwede bara-bara. Saka 2 tao lang gumagawa niyan. Yes. Hindi pwedeng gawin ng iba. Hindi kami naglalagay dyan ng kung sino-sino. Kung sino nagsimula, siya magtatapos. Sino yon? Si Engineer? Si Engineer Tolitz. Si Engineer Tolit. Sa saka si Bicol, Mark. pauwi pa lang eh. Tsaka si Engineer Mark. Oo. Si Luis, wala pa. Nakabakasyon. Si Engineer Luis, wala. Nasa Bicol, nakabakasyon. Bakasyon muna. Pahinga muna siya. Oo. Pero babalik yun. Babalik din yun. So, sila yung gumagawa. 3 lang sila. Oo. Nangyayari sa atin pa, sabay-sabay yung mga nagpapapago Yun na last nga time. oo eh. So, kaya sana maintindihan nyo po yung mga, syempre yung mga nagbabalak magpa-Fargo. Oo. Talagang medyo matagal siya kasi gusto namin quality. Saka yung availability ng parts. Yung parts. Si Sir Ariel, minsan matagal din magtrabaho. Tsaka pala take note pagka nagkabit po kami ng double wishbone, palit lahat yan. Tanggal lahat. Tanggal lahat yan. Tanggal lahat. Parang in-overall, suspension overall yan. Lalo naman yung nangyari dito sa 4x4 mo. Walang tinira. Wala, pati molye, tanggal lahat. Eto na nga, puntahan na nga natin to. Dito pa lang sa likod, pakita mo na. Coil spring na, Ayan. Ayan, sa likod. Si Engineer Luis yan, saka si Engineer Mark.
No? Tamang-tama, Oo. magiging mainit ang panahon. Halo-halo. Ito, parang halo-halo na to. Iba-iba Oo. na rin to. Ito, tingnan nyo po ito. Yan yung mga linkage. Yan yung mga linkage. Oh, yan yung pumalit doon sa trailing arm na dapat ilalagay dyan. Yan. So marami-rami na rin napuntahan to. Napakapunta ng Zambales, Mapanwepe, ano? Saan nakarating to? Mapanwepe. Napunta na ng San Isidro, dyan sa Oo. Antipolo. Tanay, napuntahan na rin. Anong laki ng gulong nito? Bulacan, 35. 35 to. Opo, 35 yan. Oo. 35 by 12.5 By R15. By 15. Tapos yung mugs niya is 15 by 10. Ang coil spring namin sa likod ay Nissan Navara. Para. Nissan Yung modelo. Sa, Kasi harap, yung luma, sa harapan naman is, ito naman pampatrol, yan. So makikita nyo, ito mas mataba compared dun sa likod. Oo. Magkaiba talaga yan. Oo. Ayan. Tapos yung harapan nito, mga kapatid, tignan nyo. Yung differential pa lang natin, kuya. Ang nagastos namin sa differential, harap-likod. Ito kasi solid axle na yan oh. Yan Toyota, ang nagastos namin hanggang sa mabuo, doon pa lang 200 na. Harap-likod na differential, 200 na hanggang sa mapalitan namin mga bearings, lahat, makumpleto namin. Pyesa pa lang yun. Oh, pyesa pa lang, wala pa yung kabit doon. Wala pang kabit yun. 200 So, na yun. ito, ang sa harapan, Toyota LN106. Mm. Ang solid axle niya sa harapan. Tapos naka-gearbox pa rin. Stock yung gearbox niya. At pagka hindi ko siya ginagamit sa trail, nilalagyan ko siya ng stabilizer. Ito. Pakita mo yung stabilizer. Ko siya ginagamit sa trail, nilalagyan ko siya ng stabilizer. Ito. Pakita mo yung stabilizer. Yan, pagka nilalagyan ko muna siya ng stabilizer. Ito, yung anti-roll. Yan, yung anti-roll. Anti-roll yan eh. Kasi Anti-roll dahil bar. naka-coil spring siya, Oo. pagka wala siyang anti-roll, malikot siya. Lakas ng flex niyan. Flex siya. Oo. Nagpe-flex talaga. Matindi. Eh, nagbanggaan pa doon. Mga motorsiklo na lang. Pumasok. Ito kasi stock engine lang to mga kapatid. Pero nagpalit tayo ng turbo. Gano'ng kalaki turbo mo? F44. F44, 40 PSI. Siyempre, sa laki ng mga gulong nito, bilagyan din namin ng Ng winch. winch. Yan. Kaya para kung ano man ang mangyari, Yan, nakasabit po. Oo. Nakasabit. kung ano man ang mangyari, meron kaming panghila sa amin. Kaya may winch dito. Ito po, King yan, no? Kings. Kings. Pati to, Kings to. Hindi pa fully paid sa mga pinsan ko sa Australia. Australia, yung mga nasa Australia, mayayaman yun eh. Meron kaming mga ilang may mga ilang accessories po kami doon. Meron pa, may mga spotlight, mga ganito. Ganito, oo. Tapos meron din mga bar light, Mm. may mga bilog. Tapos yung mga maliliit pa tayo doon na Kings. Kings, oh. Mm. Kung interesado po kayo, let us know. Yun nga lang, hindi po madali kuya? Hindi madali kaya, yan. no? Pero para simple. Oo. Kung gusto niyo na ng lift na hindi masyado mataas, you can go to body lift. Pwede. Yun. Which is yung sa Oo. dulo. Body lift yun. Body lift lang, yung chassis, tsaka yung body, lalagyan lang ng spacer para tumaas. Mm. Pero same suspension, same ng ride, same lahat. Walang mababago sa suspension. Mm. Pagka gusto niyo naman na medyo mataas doon, kasi gusto niyo mas malaking gulong, kasi ang may lalagay mo lang sa body lift is hanggang 31 lang eh. Ano na yan, medyo alangan- mahal na rin ang oo. patrabaho doon. No? Alanganin na rin kasi magtatabas na tayo sa may Tapalodo, Tabas na yun. tapos maraming adjustment. Maglalatero na doon. Oh. So, kung gusto mo na mas mataas, gusto mo 32, 33, 35. 35, pwede ka sa Fargo. Ito. Ito naman yun. Yan yun. Ang Yung upgrade aming mo double doon, wishbone. Double wishbone, naka-coil spring ka, alam mo naman kung anong ride na ng coil spring Oo. ngayon. Halos lahat po ng sasakyan ngayon, naka-coil spring na. Oo. So, nakarakin pin Nakarakan pin yun. Oo. Saka brand new yan oh. Brand new. yan, oh. Brand new po lahat ng kinakabit Brand namin. new, hindi na kami naglalagay ng Yun. surplus kasi bumabackjab eh. Brand new na lahat. Ang suspension lift po namin, umaabot ng 4 to 6 or 7 inches ang taas. Kaya. Kayang-kaya. Oo, kaya. So, pwede ka maglagay ng mas malaking gulong kesa sa 31. So, Tapos, sinasama mo na rin yung doon, yung tune up talaga eh. tune up. Kasama na rin yung linis ng manifold, intake, tapos yung adjust ng turbo. Kung may mga turbo na crosswind, ina-adjust na rin natin yung turbo. Yan, oh. Tapos yung mga valve tappet, ina-adjust din natin. Nililinis na natin lahat para makahinga mismo yung makina ng maayos. So kung talagang maglalaro ka naman, ako kasi hindi naman ako naglalaro talaga.
talagang mahilig lang akong magbumiyahe sa mga bundok-bundok. Mahilig akong bumiyahe sa mga madudulas na lugar diyan sa bandang Tanay. Pang-relax mo, pang-relax mo mabigat din no? Oo. Kasi ako, na-unwind ako. Ano kasi ako parang gusto ko napapaligiran ako ng mga puno, ng mga tubig, ng mga ganun kasi yung nakakapag-unwind sa akin. Kaya kami nag-build ng ganito. Ganito. Oo. So, kung gusto, pwede rin naman to, possible din naman. Pero ito po, hindi siya nagagawa ng 1, 2, 3 buwan. Matagal Matagal to. po talaga siya. Oo. Hindi Matagal dahil talaga tinitenga namin, ginagawa kasi namin siya talaga ng Oo. mabusisi. So yun po mga kapatid, kung meron po kayong mga balak na pagandahin or i-build up ng maganda ulit yung mga SUV, AUV to, di ba pa? AUV. AUV Oo. po to eh. Oo. Walang imposible. Sa amin, ibigay nyo lang sa amin yung gusto nyong design, yung gusto nyong build. Possible. Kasi sa amin po, nagagawa namin yun kasi may sarili kami machine shop. Mag-chat lang kayo sa page namin. Ang sumasagot doon, 3. Ako, si Papa, tsaka si RR, yung isang kapatid si ko. Dengdeng din minsan, no? Hindi, tsaka Oo. kung talagang sure na sure sila, mas maganda personal tayo nag-uusap. Yes, yun po. Maganda talaga ang personal na nag-uusap para po mapag-usapan yung presyo. Kasi mahirap sa chat eh. Hindi naman sa isnabero, pero mas okay kasi yung personal po talaga Oo, nag-uusap. kasi ako experience ko sa kanya eh. Kasi from scratch kami, hindi ko rin alam na halos lahat yung gagawin eh. Kaya lang, nung nakumpleto namin ng tao, nakumpleto namin lahat yung mga magagaling na tao, pati yung mga bashers namin, nakakakuha din kami doon. Kaya, so yun, pero hanggat ginagawa mo, matututunan mo. Yun ang pinaka-the best. Mga kapatid, may dumalaw sa amin. Ano yan Sino ba to? Si Chrome. Engineer yan sa anime. Engineer. Engineer. Meron na. O, ayan o. Wala ka pangyarihan to? Abangan niyo po ha, abangan niyo po siya. Abangan niyo po siya sa vlog namin. Si Chrome. Magmamagic pa yan. Yun ba yung parang Dragon Ball? Di ba gawa niya? Di ba? Dragon Ball yan. Ay. Okay. Ano? Yan. Yung ganun. May mga customer na katulad nito na kung ano yung maisipan niya, pinapagawa niya. Yun, yan. Kaya yung maisipan nyo, mga kapatid, i-message nyo lang kami sa Facebook page namin, Autorands. Yung page namin before, nahack kasi. Pero wala na yun, na-down na yun. So, meron na kaming bagong Facebook page. Wala pa lang kaso siya masyadong post. Pero yun yung original. So, kung may mga balak kayo, may mga plano kayo na i-upgrade sa phone nyo, sa sasakyan nyo, pwede nyo kaming i-message. Papasalamat pala kami kay Repsol, Repsol, kay Aeropack, kay Yung Blue, aming mga panlinis yan. kay Blue Punk, ayan. Yung busina. May edit na lang yan. Busina. Malalabas dyan, Blue Punk. Papasalamat kami kay Repsol. Ito, isang 10W30 na Fully synthetic yan. fully synthetic motor oil. Oo. Pwede ba to sa diesel gasoline? Pwede. Diesel gasoline. Diesel gasoline. Ito ay 7 liters. Oo. So, sa mga naghahanap ng ganitong langis, meron din silang shop online sa Shopee. Shopee. Hanapin nyo lang is yung Grand Toro Trading Corp. Yun ang Grand Toro pangalan niya. Trading. Oo. Grand Toro Trading Corp. So doon yung legit na supplier ng mga Repsol na Repsol. langis. Tapos yung mga gustong mag-distribute ito, Mindanao at Visayas, yun, pwede nyo kaming i-message. Papakilala namin kayo kay Sir Mars. Oy, Sir Mars. Yan, si Ma'am Set. Yan, Ma'am si Ma'am Set. Papakilala po namin kayo Yan. doon para ma-avail nyo rin yung discount namin. Mas maganda, mag-distribute kayo dyan sa Mindanao, mag-distribute kayo sa Visayas, i-direct po namin kayo doon mismo sa Repsol, sa opisina. Yes. Yun, maraming salamat po kay Repsol, yan, Grand Toro Trading Corp. Tsaka syempre, sa lugar na ginamit natin, na hiniram natin. Ito. Yan, pakita nyo. Ayun, may nakalagay dito, Vidarte. Ayan, Vidarte. Ito po ay property ng Vista. So, yung may-ari po ng Vista Mall dyan, sila po yung may-ari nito. Yung tinitira namin sa Palmera, sila rin po may-ari doon. Lahat ng Palmera. Crown Asia. So, nagpapasalamat po kami. Yung aming, yung pamangking ko dyan sa group na yan, sa kumpanya na yan, si Ate Rhea Makaspak. At saka yung inaanak ko, na abogada ni Senator Villar. Sino yun? Si Ate Amor. Si Amor Aguinaldo. Ayan, nandoon po sila. Maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa amin. Pero bago kami umuwi, magkakape muna kami doon sa Dirjo.
Ayan. So yun po mga kapatid, kung kayo po ay may plano mag-trail at kasama yung family, kasama yung mga friends, syempre, ang pinakauna nyo pong isipin, dapat kompleto kayo sa gamit. When it comes sa accident or syempre, Masiraan. hindi naman siya kasi ang trail po, mapa-light, mapa-hard, kung ano mang klase ng trail yan, nagkakaroon pa rin talaga ng problema yung sasakyan. Hindi natin masasabi na okay yung sasakyan natin at okay siya makakarating doon sa pagtitrailan natin. Yung pabalik pa. Pabalik pa. So dapat kumpleto tayo sa gamit. Kung ano-ano yung mga gamit na yon, yun yung mga tools na pinakamahalaga. Siyempre yung jack, di ba? Yung mga liabe, Fluids. Tapos kung maaari, meron din kayo ng lift jack, yung pula. Yung pula. Meron. Kasi yung lift jack kasi, ang iaangat niya mismo yung chassis na. So yung jack kasi na scissor o yung crocodile, pagka hindi lapat ang sahig, Ang patag, hindi mo siya maangat. So maganda rin yung lift jack. Saka mababa yun. Yes. Tapos magdadala kayo ng tubig, ng coolant, dadala kayo ng langis, dadala kayo ng extra diesel or gasolina. Saka dapat yung pupuntahan nila kahit paano may idea na sila. Yes. Kung maaari, kung memorize yung o hindi, dapat hindi kayo mag-isa lang. Dapat may kasama. Ang pinaka-minimum 3 kayo. 3 sasakyan. Kasi if ever man na mabalahaw yung isa, may 2 tutulong. At kung di nyo kabisado, huwag kayong tutuloy muna. Oo, dapat eh. Tinry, ginawa na namin yun. Yes, mahirap talaga kung di nyo kabisado. Kasi maraming unexpected na nangyayari po eh. Parang yung kay Sandel, di ba, nasira. Buti na lang lahat ng kasama natin, mekaniko. Opo. So yun, dapat kabisado nyo rin yung sasakyan nyo syempre. Bago kayo mag-trail, hindi siya basta-basta, hindi siya madali. Parang yung ginawa nating Nissan, lumubog sa tubig. Opo, so nakakaba rin. So dapat ready ang lahat bago kayo mag-trail. Bago kayo mag-trail, daan muna kayo sa amin. Kasi marami pa kaming ituturo sa inyo. Tulad yung Nissan Frontier na lumubog sa tubig. Diba? Tsaka siyempre, bago rin kayo mag-trail, bago kayo bumaba doon sa pupuntahan nyo, magtanong muna kayo sa mga nandoon kung safe ba. Kasi nga, pag umuulan, di ba, yun nangyari dito sa Frontier. Umulan pala ng malakas doon sa bundok. Yun, nag-ano yung tubig. Okay. Ayun. So, marami tayong pag-uusapan. Mga kapatid, ito po pala, sabihin ko sa inyo, ito po si Kuya, ay mag-ano na siya ng vlog. Gagawa na rin siya ng mga vlogs. Ito nga, sinisimulan niya na. Itong mga destinations na yan, sisimulan niya sa mga trails, yung mga puntahin, kung saan nyo gustong pumunta. Yan. Lakbay Autoruns. So hindi lang tayo sa talyer na guys. Hindi lang tayo nasa talyer, lalakbay tayo kung saan-saan. Hintayin natin matapos yung sports car ko. Si Wagon. Meron kaming Mitsubishi Wagon na i-convert namin ng pang mini trail. Hindi lang kami sa sa 4x4 or off-road na sasakyan. Ito, yung Space Wagon na napapatay naman ako dito. Gumagawa tayo din ng mga sedan. Okay? Pero hindi kami gumagawa ng pang-car show. Hindi naman pwede pang 35 na gulong yung Space Wagon Di natin alam. Di natin sigurado. Di ba? Meron nga ako nakitang Honda City sa ibang bansa. Tayo sa Thailand, Di ba? So, hindi nang ginagawa namin off-road. General services kami. Ang wala lang kami is yung detailing. Wala kaming interior detailing. Yung Tito Dudes mo, meron. Meron kami, si Tito ko, nasa Antipolo din. So, detailing. electrical, hindi rin masyado. Meron din kami outsource. Meron. Marami tayo outsource. So, ang wala lang talaga kami detailing. Kasi ang detailing namin, doon na sa RRJS. European cars, BMW, lahat. Nako, Mercedes-Benz, paring Nera, Renz Auto Clinic, dyan sa Cainta. Dyan po namin binabagsak yan. Anyway, mga kapatid, medyo palubog na yung araw. At ngayon ay Webes, maya-maya meron akong lakad. Ito tapos na. Kami ni RJ hindi pa. So magpapaalam muna kami sa inyo mga kapatid. At sa mga susunod namin vlogs, makikita nyo na itong si Kuya Russell may kasamang isang. Alam nyo na yon. Kasi mahirap maglakbay ng walang. Tsaka kasama. mahirap mag-vlog nang nagdadrive. Nagdadrive. Kailangan may kasama. May kasama sa buhay. Tsaka, hintayin nyo magkakaroon na ng studio si Autoruns. Wait nyo lang, hindi na siya nasa labas. Yung studio namin, mag-ano tayo, yung natin, podcast. Magkakaroon tayo ng podcast. Possible siguro magkakaroon tayo ng mga invitees, yan, mga kausap natin sa technical o anong mga pag-uusapan. Para magkaroon din tayo ng another knowledge sa kanila, sa mga kausap. Hindi lang kay Autoruns, hindi lang sa mga ibang nakakausap namin, para din sa ibang tao. Yun. At ini-invite din po namin dito, pati na yung mga dati naming mga bashers. Okay na kayo kasi ang importante dito, yung industriya na to, magsama-sama tayo mga kapatid.
Okay, mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Sana po dumating na ako sa lalong madaling panahon sa 100 na subscribers. At pag nakaabot po tayo ng 100 subscribers, 100,000. ay, 100,000. 100,000! O yun, pagdating ng 100,000, meron tayong free change oil. Doon sa first 10 na makakapag-message kagad sa akin. Free change oil and free oil. Free oil, free change oil, free oil Lahat free na. ng Repsol. Oh, tapos Ayan. bibigyan pa namin ng freebies ni Repsol. Yan. Yan. Nagkamali ako, 100,000 nga po pala. Magandang araw po, magandang hapon sa inyong lahat. Pagpalain po lahat tayo ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Mga kapatid, halimbawa, low budget ka lang talaga, hanggang 200, 300,000 ka yung budget mo. Bibili ka ng sasakyan, ito. Ayan, pwede yan. Ngayon, habang nangangarap ka, habang nagtitipid ka, habang pinapanood mo yung mga gawa ni Autorans, pwede ka naman dito. Pag i-upgrade mo na siya. Oh. Sa mga mag-upgrade, mga kapatid, ito pong bumper ni Sir T. Papalitan niya po ito. Gusto niya yung ganun lang. O kaya ito, papalitan. Pag-message na po kayo kung sino gustong bumili nito. Paunahan na lang. Bumper, paunahan na lang. Kasi gusto niya ganito lang, yung medyo maliit. Yeah. Okay. Pero kung lumang adventure, pwede natin gawin ganito. Dagdag lang ng budget pa rin, siyempre. Dagdag ka pa rin ng budget. Pero, kung talagang gusto mo na sumabak diyan sa mga matitinding trail, ito na po talaga. Yan. So, ang mangyayari lang, budget, savings, hanggang sa mapaganda mo yung sasakyan mo. Hindi naman masasayang mga kapatid eh. Magagamit mo talaga. Hindi siya masasayang, pakikinabangan mo talaga, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Kaya kahit saan mo gustong pumunta, Baguio, Mount Pinatubo, yung mga trail yan, meron pa Kilamigmig, saan yun? Porac. Delta meron yan. Okay, dyan sa Mapanuebe, tapos dito sa Tanay, Sandun, Ilocos. saan yun? Ilocos, kaya. Hindi ka na magpapahuli. Yun lang mga kapatid, pag ang gusto mo speed, hindi pwede yung mga ganitong kalalaki. Pag ang gusto mo 120, 130 na takbo, hindi talaga to pwede. Ito kaya mag-maximum nito ng 100, 110. Kaya. Pero depende rin sa driver yan ha. Kasi merong driver kaya itong pabilisin ng todo. Depende yan. Pero hindi natin ina-advise. Bawal po yun. Hanggang 100 lang talaga. Pero yung power, hindi po ito mapapahiya. Pagdating sa power. Ayun mga kapatid, bumibili lang kami ng refreshments dito sa Dirjo. No? Papasalamat po tayo sa kanila. Sa kanila po itong Vista Estates. So itong Vista Estates, lahat po ng mga open grounds na pinuntahan namin kanina, naka-pre-selling po sila dyan, ibinebenta po ito. Kaya ito pong ipapakita ko sa inyo, ito po yung number ni Mr. Oliver, ayan, ni Alejandrino. So tawagan nyo lang po siya kung gusto nyo pong tumingin-tingin nitong mga properties na ibinebenta ng Vista Estates. O ayan, tawagan nyo lang po, i-text nyo lang po. Ano order mo? Wala na pong iced tea. Ano coffee base na lang lahat? Ano po siya? Ito, Dear Joe. Dito kami madalas nagpa-vlog kasi maganda yung vista eh. Dito kami nagpa-vlog. So, nandito po ito sa Maya Alta, sa Maya Antipolo. Dear Joe. Ano po sa inyo ba?